Matagal ng trabaho ni Manny ang pagiging transient agent. Pero sa tagal na nito sa industriya, ngayon lamang niya napansin ang mababang bilang ng mga customer. Anya dahil daw ito sa mga serye ng transient scam. Ginagamit nila yung mga picture ng mga ibang condo, hotels. Tapos pupuntahan nila. Tapos Pagpunta, wala. Kaya ang turistang si Rachel mula Quezon City, imbes na mag-transient, sa hotel na lang namamalagi. Bagamat mas mura raw ang transient kumpara sa mga hotel, mas maganda na raw na umiwas sa mga scam. Yes, actually, bago ko umakyat dito, before nang magtingin ng hotel, priority ko talaga transient. So, nagtingin ako sa Facebook page, and then sabi sa Facebook page, maraming scammer, tapos may scammer alert. Tapos meron akong tinignan na isang transient, pero nag-share yung transient via Instagram na may gumagamit daw ng name niya sa Facebook. Kaya hindi na ako nag-try mag-transient po na for this time. Ayon sa City Permits and Licensing Office, nakatanggap sila ng maraming reklamo noong nakaraang taon ukol dito. Kaya payo nila sa mga turista, yung proactive action ng city government, the City Tourism Office have been giving advice or advisory to the general public, especially to tourists, that when they come here in Baguio, they should at least ask informations on the transient. maliban sa mga scams, nakabantay din ang ahensya sa mga kolorong na transient. Ang mga ito kasi walang katiyakan kung sumusunod ang mga ito sa mga standards na ipinapatupad ng City Permits and Licensing Division at ng Department of Tourism. Bukas naman ang kanilang ahensya para sa registration para gawing legal ang mga ito. Mas pinadali na rin ng ahensya ang pagrerehistro sa mga ito via online. Katuwang din ng Business Permits and Licensing Office ang City Health Office, Bureau of Fire Protection at City Buildings and Architecture Office sa pagmomonitor ng mga ito para matiyak ang kaligtasan ng mga guests. Wala pang naitatalang transient scams ngayon ang Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera pero bukas ang kanilang tanggapan para sa mga reklamo at imbestigahan ang mga ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.